Okay, bali meron tayo rito nga Kia Rio 2012 model. Yan. Bali ang problema nito guys yung EPS motor niya medyo umiingay raw, sabi ng may-ari nito. Kapag pinipihit nila pa kanan o pa kaliwa, medyo may umaaligas-gas daw sa loob. Yan, bali ito guys. Paki-start nga po. Ito guys, pakita ko sa inyo. Bali ang issue nito guys, tumitigas ng bahagya ang manibela. Yan, ito si ma'am. Yan. Ito guys, pakita ko sa inyo. Kuha ka ng Philip, tsaka yung pang sungkit. Yan, sa mga may mga ganitong sasakyan, Kia Rio guys, kapag dinanas nyo to, itong ganitong nangyari dito sa sasakyan nila sir, nila ma'am, kapag pinihit, yan, pansinin nyo guys, pakanan, yan, pumipitik-pitik. Yan, ganito nangyari. Pakitawag nga rin yung may-ari. Yan. Kaya medyo nahihirapan guys yung may-ari ng sasakyan. Yan. Bali ito guys yung may-ari. Ma'am, kailan lang ba nangyari yung ganito ma'am? Mga 1 month ago po. 1 month na po. Medyo nahihirapan na talaga kayo. Okay, ayan. Bali ito, tagasan po kayo ma'am? Taga Dasma po sir. Dasma po ha. Saan nyo po napanood yung ano? Sa YouTube sa channel. YouTube po. Yung video ko po mismo napanood nyo. Opo sir. Yan. Bago natin na gawin to, baka may papatiin ka po. Wala po sir. Thank you sir sa iyo. Yun lang po ang ano ni ma'am yan. Bali ito guys, gaya ng sinasabi ko, ganito ma'am nangyari. Yan, yan pumipitik. Tapos tumutunog guys. Parang yung walang signal na radyo sir. Yan parang nag-i-static ang dating. Yan. Yan ganito guys, ang gagawin nyo, wag muna kayong bibili ng module. Kahit sa mga Hyundai Accent, gaya ng sinasabi ko, wag muna kayong bibili ng module. Unahin nyo muna guys yung motor, kasi kapag bumili kayo ng module, siguradong madodoble kayo ng gastos niyan. Ang kalimitan nagiging sira dito guys, carbon brass. Kumbaga ang carbon niya hindi naman nauubos, tumataba lang guys. Kapag nag-init kasi yan, tumataba, tapos naiipit siya sa carbon holder. Yan, bali kuha ka rin yung pan-testing natin. Akin na yung flats, anak. So guys, pakita ko sa inyo kung paano mag-testing yan. Ito yung ano, so Ryan, halika, saglit. Yung pan-testing yung dalawang panusok, tsaka test light. Ganito guys ang gagawin nyo. Ryan, ganito guys, tatanggalin nyo to. Yan, itong gilid, baka mapindot mo. Yan. Tuturo ko sa inyo guys kung paano mag-testing ng module, kung EPS motor ba ang sira o module. Ganito guys, meron dalawa rito. Kailangan natin matanggal yan. Ganito. Yan, tapos meron dito dalawa. Yan, ito yung ano niya. Ito, isa, tapos dito. Yan. Yan, hahatakin nyo lang. Tapos ito guys, kung anong pinunot nyo rito, kailangan maibalik nyo. Tulad nito, dalawa. Ganito guys, ibabalik nyo to. Kasi napaka-importante nito. Yan, sa sasakyan na to. Kasi ito, bunot lang. Yan, 2 piraso. Ngayon guys, ito yung module. Yung test light natin. Buo ba yan? Testing mo muna ron. Yan, ito guys, ang una yung i-check. Yan, bubunutin nyo lang to. Ito guys, yung positive at negative ng module. Yan. Ngayon, kailangan nyo ng test light. Yan, ito guys, maliwanag, pagpapaliwanag ko Yan, i-ground nyo. Yung kabila, ito yung ilaw.
kailangan guys ilaw to. Ibig sabihin buo yung fuse nya doon sa may labas, sa fusible link. Yan buo. Ngayon guys, kapag umilaw yan, dito naman tayo sa negative. Yan, bubunutin nyo lang yung pinaglagyan nyo ng ground, idikit nyo rito. Kapag umilaw yan, buo yung positive at negative. Yan, ibig sabihin guys, buo. Ngayon na ibabalik nyo dito yan guys sa dulong-dulo. Yan, ngayon guys, ito naman yung galing na motor, bunutin nyo. Yan. Tapos meron tayong pang-testing dyan. Yan, nasa isa. Ito. Kailangan guys malaki. Yan, kasi malaki yung pin ng motor. Yan, malaki yung female niya. Ito yung pin papunta sa motor. Medyo ingat lang guys kailangan ipaglayo nyo. Yan, tusok nyo lang kabilaan. Yan, ngayon yung test light nyo, kailangan may wire dito. Yung sa alligator clip. Dito nyo ilalagay. Yan, tapos yung kabila sa ilaw. Yan, ito guys kapag pinihit ko pa kanan o pakaliwa at saka pa kanan, kailangan iilaw yan. Kapag hindi umilaw yan, ibig sabihin na maaring module ang sira. Ngayon kapag umilaw yan, ibig sabihin swerte ng may-ari, motor lang ang sira, hindi module. Yan guys, kaliwa. Yan, umilaw. Kanan, kaliwa, kanan. Yan guys, kitang-kita naman kaliwa, kanan. Yan, ibig sabihin guys, ang sira niya, motor lang. Yan, pakipatay na po mo. Bali ito guys, ituturo ko sa inyo kung saan ang location ng EPS motor. Yan, bunutin na natin to bago mag-short. Yan, bali ito guys yung module. Yan, ito yung motor nya. Nasa ilalim. Yan. Medyo mahirap lang guys, ito. Yan, ito guys yung motor nya. Yan, medyo mahirap lang silipin. Yan. Bali dalawang tornilyo yan guys, dalawang 12. Yan, tapos sa kabilaan yan guys. Yan. Ito guys hindi ko na pinapakita kung paano kalasin yan kasi medyo mahirap din kalasin yan. Ang gawin nyo, diskarte na lang. Ang importante naman kung paano natin ipapakita kung paano natin re-repairin yan. Bali iba kasi guys, kinakalas pa to lahat. Yan, kinakalas pa. Ito guys, dalawang tornilyo lang. Kayang-kayang dukutin yan. Yan. Bali, pakita ko na lang guys sa inyo mamaya kapag nakalas na namin. Pero bago natin kalasin yan, syempre, kalasin muna natin yung negative ng battery. Para sa safe lang guys. Yan ito guys. Negative. In case man na merong mga wire na nakabalat doon, kapag nagdikit, hindi siya uusok kung wala man lang siyang fuse. Yan, ito guys, negative. Bali, pakita ko lang sa inyo guys mamaya kapag nakalas na namin. Papakita ko sa inyo guys na carbon brush lang ang sira niyan. So ito na guys, nakalas na natin yung EPS motor. Yan. Ito guys yung motor niya. Bali, dalawang tornilyo. Yan, ito. Tapos ito. Kailangan kakalasin nyo guys. Ito guys 12 mm na tornilyo. Yan. Ito guys kaya ako sinasabing napakahirap kalasin yan kasi nga meron siyang module. Yan ito. May module siya. Hindi ko lang alam guys kung para sa santong module na to. Transmission ba? Hindi ko lang guys alam. Ayan. Ibinababa pa yan kasi nandun yan. Nakaharang. Yan. Ito guys. Yan. Tapos yung motor guys dito nakalagay. Yan. Ito guys binababa dito. Yan. Para lumuwag siya. Tatanggalin nyo lang guys. Dalawang tornilyo ito. Gis. Yan. Bali ito guys yung motor nya. Yan. Meron niyang damper dito. Yan. Meron ako guys na sample doon mamaya papakita ko sa inyo. Yung damper nya guys naiwan doon sa loob mismo. Yan, kaya hindi na natin dudukutin. Yan, kumbaga nandun na siya kapag sinuksok natin yung motor, kapag tapos na, nakaabang na siya.
Yan. Tapos ito guys yung ginagamit ko na pantanggal dito na tornilyo. Yan. 12 na ratchet. Yan. Saktong-sakto yan guys. Kaya hindi ko na binababa to guys. Yung iba kasi guys, ibababa pa to lahat. Yan. Tinatanggal nila yung tornilyo dito. May kabila ang tornilyo yan. Binababa yan guys. Yan. Bali ito guys, pakita ko sa inyo. Tek, patay mo lahat ng pati ilaw. Yan, ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Ito sa Hyundai Accent. Tama ka, Marek? Yan, pang Hyundai Accent yan guys. Ito yung naiiwan doon sa loob mismo, sa may manubela. Yan, dito yung nakalagay. Bali, ganito lang guys ang pagtanggal yan. Kung meron kayong flat screw, yan lang. Yan. Kasi malamang may magtatanong sa akin bakit yung sa kanila pinalag nila may ganito. Ito guys, naiiwan doon mismo sa manibela. Yan guys, ganun lang magtanggal. Pang Hyundai Accent to guys. Yan, tabi natin baka magkakalit. Yan. Tapos ito guys, kapag tinanggal yung damper, meron niyang goma na spacer. Yan, kailangan guys, iingatan nyo rin yan. Tatabi nyo lang, isang lugar lang. Yan. Tapos ito yung ano niya, Phillips siya na metal screw. Yung iba kasi guys sa axle, flower. Ganito guys ang ginagamit. Yan, ito guys Phillips. Pero malamang parang na-repair na to guys kasi nga parang may gas-gas na siya. Yan. Malalaman natin yan guys kapag pinalas natin. Yan, pakita ko sa inyo guys Ang una nyo gagawin, kahit dito muna tayo. Pwede namang bunutin na to, pwede rin ito. Dito tayo makuna. Yan, ito guys, wag nyong irerekta. Yan, tulad nito guys, meron ako improvise. Yan, pwede yung irekta guys, pandirektuhan dito. Kaya lang ako, ang ginagawa ko, tinutulak ko muna. Yan, kasi kapag may isang nirerekta, kapag bumuka to, yan, bumubuka yan. Hindi nyo na mailalabas yan. Kaya ako, tulak muna. Yan, meron tayong ginawa na panulak yan. Ito guys, gear ng ano yan, ng power window motor. Tinabas ko. Yan, mga improvise natin yan. Yan. Kailangan guys, masikip kasi kapag dumulas yan, baka masira yung ano. Sikipan lang natin. Kailangan guys masikip. Ngayon baka nakapatay yung ano, camera ay ano, video. Nasa picture pala. Nasa po pa pala. Ito guys, nilagay na natin. Yan. Ito guys, kapag lumagutok yan, ibig sabihin umangat na yan. Pero kung repair na siya, hindi na lalagutok yan. Yan, tulad na ito, hindi na siya lumagutok. Di ba nga? Kasi nga, nabuksan na siya. Yan. Tapos, luwagan lang ulit. Sa mga gustong makatipid guys, gawa lang kayo ng mga improvise na gamit. Kung meron kayo mga sasakyan na ganyan, gumawa na kayo nito. Yan, improvise. Bali, 250 lang to, binili ko sa Lazada. Tapos, wineldingan ko nito para may panusok siya rito, pantutok. Yan. Patanggalin lang uli yung nilagay natin. Ito guys, kitang-kita naman, lumubog na. Ngayon, bago natin ito tutuloy. Yan. So, ngayon medyo malambot na siya, kaya isa na lang ang sisikipan natin. Yan, meron din siyang stopper to na butas. Yan. Yan, kitang-kita naman guys, nabunot ka agad. Ibig sabihin, nabuksan na. Yan, ito guys yung ano niya. Tatanggalan natin. Ngayon guys, ang gagawin nyo, tulad nito, repair na. Kailangan may guhit siya. Tulad nito, may guhit siya. Yan ang guguhitan natin. Kasi kung pag nagdalawa yan, malilito kayo. Yan, tulad nito, mayroon siya tanda. Ito na yung tanda natin. Yan, bali dalawa.
Yan. Tapos guys, iipitin nyo. Yan, iipitin nyo lang dito. Kasi minsan kapag binunot yan, sasama yung ano yan, carbon holder. Kapag marupok na yung carbon holder. Yan. Yun. Ito guys. Yan. Ito guys, sasabihin ko sa inyo kapag ganyan na nangyari sa ano nyo, medyo tumigas. Yung iba kasi sasabihin, pukpukin nyo. Hindi ito katulad ng starter motor na kapag pinukpok, lalapat ang carbon. Ito guys, kapag pinukpok nyo yan, kakalas ang magnet yan. Yan, kapag kumalas ang magnet yan guys, bibilis ang tibok ng puso nyo. Kasi alam nyo nang gagastos kayo ng malaki. Yan, ingatan nyo lang guys. Ito yung sinasabi ko guys. Yan. Bali, sobrang dumi. Tapos, nilinis lang to. Hindi naman nagpalit ng carbon brush. Yan, ngayon napupunutin natin. Minsan napupunot na yan ganyan. Yan. Ito ma'am, kitang-kita naman guys, stock up. Kaya ang manibela, pumapalag-palag. Yan, kasi nga stock up. Kailangan guys, yan, naglalaro. Kaya naiiwan Yan. Yan, naiiwan siya. Yan. Ngayon guys, gagawin natin dito, tatanggalin natin itong mga carbon na to. Yan, ganito magtanggal yan guys. Susungkitin nyo lang. Yan. Yan, natanggal na, di ba? Yan, sungkit lang. Dahan-dahan lang guys kasi masisira itong carbon holder. Yan. Tapos, yan, katulad nito guys, patay na naman tayo. Yan, spring ng to sa alternator. Yan ma'am, spring ng alternator to carbon. Kaya naiiwan siya. Okay? Kitang-kita naman guys dalawa, kaya lang nagpatong na. Kailangan guys, ganito yung spring yan. Na-misplace ng gumawa. Yan ganyan. Diba guys, anong pagkakaiba? Yan, comment lang kayo. Sa mga basher natin, baka sabihin, parehas lang yan. What? Diba? Ito. Buti, isa lang ang nawala. Yan, bali 3 piraso. Ito yung sinasabi ko guys, kapag nag-vlog, kumpleto na ang mga gamit natin. Minsan kasi maghahanap pa tayo ng Yan. Kaya kinukumpleto na natin. Tulad na ito guys. Ito ang sinasabi ko, kailangan wag hahatakin yan. Kailangan ganyan lang yan. Yan, kasi kapag hinatak yan, iingay ang motor niyan. Kailangan guys, kung anong tsura niya, ganun lang din, wag nyo gagalawin. Yan, tapos tuturo ko sa inyo guys kung paano magtanggal ng carbon. Yan. Gagawin nyo, kung may long nose kayo, i-pihit nyo lang. Yan. Kailangan diretso. Pihit lang ng ganyan. Sa mga may problema ng ganito, malamang yung video ko na to tatapusin nila. Pero sa mga hindi interesado, puro forward lang ang gagawin. Ngayon, syempre magko-comment sila ng hindi maganda kasi nga hindi nila tinapos ang video, di ba ma'am? Yan, ganun lang guys. Yan, 4 na piraso yan guys. Bali ito guys, kailangan tanggal yan lahat. Yan. Tapos ito guys, ang gagawin ko, pupuntuhan ko yan ng tingga. Yan, hindi na natin ipapakita sa video guys kasi medyo hahaba ang video natin. Pupuntuhan ko yan. Tapos, ito guys yung mga pinapalit ko na carbon brush. Yan, marami yan guys. Tignan nyo ang dami yan guys. Kaya sa mga may problema sa ganyan mga EPS motor, kahit walk-in lang, punta kayo rito. Lagi tayo may pyesa. Bali ito guys, 2 piraso ang ikakabit natin. 2 set. Kumbaga 2 set, ngayon 4 yan. Kasi nga, 4 na carbon brush yan. Yan. Bali ito guys, sa Lazada o sa Shopee, 180 lang yan. Isang set. So ngayon 2 set ang kakabit natin. Yan. Bali ganito lang guys, ipapakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag nahinang ko na, nalinis ko na. Pati ito, kitang-kita naman guys, sobrang dumi. Okay guys, ganito na gagawin ko. Papalitan ko muna ng carbon brush. Tapos papakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag a-assemble na namin. So ito na guys, okay na, napalitan na natin ng carbon brush. Yan, ito guys, kapag magpapalit kayo ng carbon brush, kailangan hinang na hinang. Yan, nakahinang maigi. Yan, kasi kapag
mahina yung panghinang nyo, kakalas yan. Tapos kailangan guys, ilulubog nyo ng ganyan. Kailangan hindi siya maiiwan. Yan. Kasi kapag pinasok nyo na yan at nag-stack siya, titigas uli yung manibela nyo. Yung kailangan naglalaro. Yan. Tapos ito guys yung mga pinagpalitang carbon brush. Yan. Nagkaputol-putol. Yan. Tapos ito guys, sabihin ko sa inyo, kapag naghihinang kayo ng ganyan, kailangan tatanggalin nyo yung mga tatanggal na mga rebaba o yung mga plugs ba. Yung mga plugs na ganito. Yan ganyan guys, iyapit. Tulad yan guys, may maliit na natira. Yan. Tapos ito, itong mga to, yung mga tinanggal natin sa mga hinang, mga nalaglag. Kasi ito guys, kapag yung tingga na yan at dumikit dito at naipit yan, magiging dahilan yan guys ng pagkatunog ng motor. Didikit yan dito guys habang umiikot. Yan, dumidikit yan dito. Kaya kung maaari, huwag kayo titira ng mga tingga na nalaglag. Yan. Tapos nagpalit na rin tayo ng carbon spring. Yan. Ito yung dati niya na ginawa na nag-repair. Tapos kumuha tayo rito guys sa mga pinagpalitan ko mga motor. Yung mga iniwanan ng mga customer. Yan. Kinuha ko yung spring niya. Nilipat natin dito. Yan. So ito guys sa mga spring nito, wala na. Nakuha ko na yung spring nito. Kaya yung mga customer na napupunta sa akin, spring nito, naikabit ko na rin. Wala na itong spring guys. Tapos ito, meron pa tayong tatlo. Yan, para sa mga magpaparepair pa sa atin. Yan. Ngayon guys, ang gagawin natin na ibabalik na natin yung armature dito. Tuturo ko sa inyo guys kung paano magbalik niyan. Ang gagawin nyo, itututok nyo lang. Yan. Tapos ilulubog nyo lang isa-isa. Medyo matagal-tagal lang ibalik to guys kasi kailangan paikot yan. Yan. Kailangan guys hindi magagasgas yung carbon o hindi masisira kasi tutunog ng konti yan. Yan ito guys, medyo may tunog siya. Yan. Kasi nga hindi pa nagpapares yung ano niya, yung armature tsaka carbon brush. Hindi pa siya nagpapares. Kumbaga kapag nagpares na yan, mawawala na tunog yan. Sa una lang yan guys. Tapos ito guys, medyo ilalapit nyo ng konti. Yan. Huwag nyo lang itidikit dito. Kasi sasayad yan. Yan. Ngayon guys, sa same process yung ginawa natin, iipitan uli natin dito. Kasi kapag hindi natin inipitan yan, kapag sinuksok yung itong ano na to, yung housing, tatalsik yan. Ngayon hanapin natin yung tandaan natin ito. Yan. Ito guys, pininturahan na rin namin para ano. Yan ito guys yung tinandaan natin. Kaya kailangan natin ng medyo matibay-tibay na pang-lock. Yan. Tututok nyo lang guys yung sa guhit. Yan. Kasi kapag pinasok natin, hihigupin ng magnet yung armature. Okay. Balik na natin. Ito guys, huwag nyo ilalaglag yan. Kasi kapag nalaglag yan, kakalas ang magnet niya. Bibilis ang tibok ng puso nyo guys kapag kumalas ang magnet niyan. Yan. Tapos ito guys, ibabalik na natin. Kailangan guys, hanapin nyo yung ano, yung forma ng spline. Yan, ganyan lang. Yan. Tapos pukpukin nyo ng, kung wala kayong rubber mallet, kahit mga pilit na ano, ganyan. Kailangan guys mailabas nyo yung dulo. Tapos sasagad siya. Sagad sa loob. Kasi kapag hindi nakasagad yan, iipit yan doon sa manibela. Yan. Okay na guys. Pasensya na guys.
medyo maingay rin ko sa shop. Ako kasi hindi ako nagpo-voice over. Kasi minsan kasi ang voice over, marami nang babaguhin ng mga sasabihin. Sa akin kasi kung ano sinabi ko, yun na yun ang i-upload natin. Sa voice over kasi guys, pwedeng pagandahin lahat ang sasabihin. Yan. Kaya guys, buka lang. Yan, ito guys, medyo may tunog na konti dito. Kasi syempre, hindi pa nagpapares yung carbon. Yan, positive. Tingnan muna natin kung may power. Baka mapahiya tayo eh. Yan, power. Yan. Yan. Okay na guys. Yan. Ito yung sinasabi ko guys, medyo may tunog siya. Pero ito guys, sasabihin ko sa inyo. Ito yung ikot na yon, hindi ganun katulin yan pag nasa module na. Ang ikot niya yung sakto lang. Hindi ganun katulin. Ang ilalabas ng module guys, kukontrolin niya yung motor. Kaya hindi ganun katulin yan. Kaya iba sasabihin, erekta raw para malaman kung buo yung motor. Wag na wag yung gagawin yan guys kasi papalo na matulin yan. Subukan nyo guys, rektahan nyo na positive negative. Papalo na gano'n naman ipela nyo, masisira yan guys. Kaya guys, ang gagawin ko, kakabit ko na to. Papakita ko na sa inyo guys mamaya kapag tetesting na namin. A few moments later. So ito na guys, okay na, naikabit na natin yung EPS motor. Yan, bali yun siya guys. Yan dun. Yan. Bali ito guys, katulad din niya ng Hyundai Accent. Nandito rin bandang ano niya, EPS motor. Yan, sa Accent lang medyo nakatayo. Ito kasi nakatagilid. Yan. Tapos ito guys, naibalik ko na yung module. Yan. Ikabit na natin yung module. Yan. Ito guys, kaya ako sinasabing napakahirap kalasin nito, kaya hindi ko na sinasama sa video. Kasi nga talagang napakahirap. Magkakasugat-sugat talaga mga kamay natin. Tulad na ito guys, yan. Sugat na naman ako. Yan. Kaya hindi natin pwedeng madaliin yan guys. Kung isasama natin sa video, mahihirapan lang tayo. At baka makadamay pa tayo ng iba. Kaya isirapan natin yung ibang mga dadaanan ng motor. Bali ito guys, tetestingin na natin. Siyempre ikakabit muna natin yung negative terminal. Yan, para sa safe lang yun guys, safety ng sasakyan. Ma'am, paki-start ma'am. Yan guys, dito na magkakasubukan. Baka mapahiya ako rito kay ma'am. Sige po, doon na po kayo. Mukhang mapapahiya ako Sige po, tatakot kayo na. Ganito guys yung ano niya, EPS warning light. Sige po, pakipatay ulit. Pakita muna natin. Patay. Yan. Dito guys ang EPS warning light. Sige po, on susi. Yan, kailangan guys mamatay yun. Yan, bali ito na siya guys. Tetestingin na natin. Yan, kitang-kita naman guys. Sobrang tigas. Ma'am, mukhang mapapahiya ako sa inyo. Yan. Ngayon guys, ito na yung tunay. Yan, gino-joke ko lang si ma'am. Oh. Diba guys? Wow! Oh, kahit isang daliri guys, oh. Oh, grabe oh. Bakit ganito ang GN pala din? Yan guys, isang daliri. Kaya ma'am. Sige po. Magaling sir, thank you. Oh. Yan si ma'am, kitang-kita na ma'am. Tuwan-tuwa. Yan. Thank you sir, God bless sir. Bali ganun lang guys. Kaya na sinasabi ko, wag muna kayong bibili ng EPS module o yung module niya kasi nga sayang lang ang pera nyo. Marami na guys na nagpunta sa shop ko na inuna ang module. Kaya yung napanood ako, motor lang ang sira niya. Meron din guys na motor lang ang sira pero yung ni-repair ganun pa rin kasi nga ganun ang ginawa, nagkakaloko-loko yung pagkaka-repair ng motor. Yan, bali ganun lang guys, problem solved. Sila ma'am, saan po kayo galing ma'am? Dasma po sir. Yan, sila ma'am galing pa ng Dasmariñas, Cavite. Dumayo sa shop natin para ipagawa tong problema nila sa manibela nila. Yan guys, kitang-kita naman. Nakapakaswabe. Tapos yung ingay niya guys, wala. Yung sinasabi ko. Na pag pinihit, umiingay siya.
Yan, wala. Kahit yung ginawa natin ito, yan, mas maingay pa ang bunganga ko guys. And guys, ganun lang. Kung may mga problema kayo sa mga sasakyan nyo, basta hindi konektado sa computer box guys. Yan, hindi kasi natin ginagawa yan. Pag mga ganito guys, kaya natin gawin, magagawa natin maayos yan guys. Basta punta lang kayo sa GN Paladin. Siyempre, paki-share nyo na rin tong video na to para makita pa ng iba sa mga ayaw gumastos, para makatulong tayo. Yan. I-search nyo lang ang GN Paladin YouTube channel. Kahit nasa bahay kayo guys, magagawa nyo ng maayos sa sasakyan nyo, basta napanood nyo. Siyempre, tapos paki-subscribe na rin ang GN Paladin channel. Paki-pindot nyo na rin yung notification bell ko para maging updated kayo sa lahat ng mga gagawin ko pang mga video. Yan. Tapos siyempre guys, kung gusto nyo, dalhin nyo na dito guys sa Canlalay, Binyan, Laguna. Yan, sa GN Paladin Auto Electrical Shop. Yan guys, maraming salamat. Thank you.